1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, ang bilis ng araw, no? Wednesday na. Grabe, nakakaloka. Nakakapagod dahil sobrang init ng panahon talaga dito sa Thailand. And then, ang nakakaloka dito, Diyos ko, parang nasa 40 degree yata ang init. Talagang parang kang tinutorta sa ilalim ng sikat ng araw. Plus, syempre yung mga bata, naiinitan sila at grabe, nag-iiba yung mood nila. Charot. So, yun, nakakaloka. So, I hope na sana lahat kayo ay okay na okay. So, uminom kayo ng maraming tubig. Kung feeling ninyo, sobrang init ng panahon. Kami talaga litro-litro na yung inilalaklak namin tubig. Nakakaloka. Kasi sobrang talaga, panalo sa init. Anyway, so syempre summer na, ang bilis no, parang kailan lang ay nag-Christmas at New Year tayo ngayon. Diyos ko, nasa halos magkalahati na tayo ng buwan ng Marso. Ganon kabilis ang araw. At eto na nga, syempre, marami ng mga eksena ngayon sa mundo ng pageantry at eto na nga, ang inaabangan natin, syempre, yung mga patsikang pasabog at bagong update sa mga nangyayari dito sa Miss Universe Philippines. At syempre, bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito. Araw-araw, lagi-lagi. Sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat at saka sa mga makasolid na makamamasam dyan na talagang tumututok dito. Araw-araw, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, ito na nga, search for Miss World Thailand. So syempre simula na nga ang paghahanap nila ng mga bagong kandidata para sa Miss World Thailand ngayong taon na to. At syempre, sabing ganun ako, Mama Sam for sure kukuha daw sila ng mga bagong reyna na pwedeng mag-back-to-back talaga ang Thailand sa Miss World. Ako to be honest ha, ito honest opinion ko to ha. Pwede naman mangyari yung back-to-back sa lahat ng country, di ba? Pero hindi siya ganun kadali. At parang feeling ko, katulad din natin sa Pilipinas na medyo mahihirapan na uli ang Thailand na manalo ng bagong corona bilang Miss World. Kumbaga, may hirapan sila sa back-to-back. Parang feeling ko hindi ibibigay sa kanila yan. At hindi na sila makakakuha uli ng isa pang opososyata. Oo, sa totoo lang. So, medyo matatagalan pa yan. Pero nandoon na, syempre, magbabaka sakali sila. Pero parang feeling ko, walay. Charot. So, yan. But, tignan natin, di ba? So, sa ngayon, nakikita ko, malakas pa rin ang Pilipinas sa pagkuha ng Miss World ngayong taon na to. So, mas naniniwala ako na parang ay kaya nung ni Asia. Kaya lang parang nararamdaman ko sa Asia, wala masyadong ganap, no? So, parang hindi natin siya nakikita sa social media, nananahimik. Oo. But, ayun, so mas nakikita ko na parang kaya ng Pilipinas ngayon kumuha ng Miss World. And then, dito naman sa Thailand, so tingnan natin kung sino yung magiging kandidata nila. Malay mo, di ba? May makuha sila dyan na katulad ni Oppo. So, good luck na lang sa kanila. Pero, mahirap talaga yung back-to-back. Mahirap kumuha ng kandidata from back-to-back. Sa totoo lang. And then, good luck. So, ito na nga ang sumunod natin, chika. So, bagong update sa Binibining Pilipinas. So, sabing ganon, once Binibini
always a binibini. O, di ba? Once you are binibini, you're always a binibini. Be part of the legacy. So, ito na nga, naghahanap din sila ng mga bagong kandidata na lalaban sa Binibining Pilipinas ngayong taon na to. So, maraming nagsasabi na ako, dapat hindi na muna magpa-pageant ang Binibining Pilipinas kasi medyo parang natitengwa. Oo, kumbaga parang natitengwa ng bonggang-bongga yung ano tawag dito, yung nananalong Binibining Pilipinas International at ang tagal daw ng duration ng paghihintay. Kumbaga parang napapanis, ganon. To be honest, agree naman ako doon na parang hindi naman kailangan ng Binibini na parang magpadala ngayon ng Binibining Pilipinas. Pero kasi kaya pang gampanan ng Binibining Pilipinas na taon-taon silang magpadala ng kanilang kandidata sa pageant na lalabanan at taon-taon na magkaroon ng pageant. Carry pa ng Binibining Pilipinas. Dito, pinatunayan ng Binibini, no, hindi namin kailangan umistop kasi keep going sila. Oho, so totoo lang. Ayun yung nakikita ko sa Binibini. And then, marami pa bang magsisisalihan? Parang feeling ko yes. Isa yun sa mga tanong sa akin ni Christine Ann Perez na sinabi niya, Mama Sam, tingin mo ba may sasali pa bang mga mga malalaka o malalaking pangalan? Hindi ko alam. Pero yes, pwedeng may mga bago tayo madidiscover. So, yan. And then, looking forward ako kung sino nga ba ang magiging official candidates ngayon sa Binibining Pilipinas. At tingnan natin kung anong ingay na gagawin ng Binibining Pilipinas. Ang kanilang screening ay magaganap na next week. Next week sa March 21. At tapos ang kanilang final screening yata sa the next week. So 27. So, good luck sa Binibini. I hope na sana marami magsisalihan. And then, looking forward ako. So, yes, parang minsan iniisip ko sana mag-stop muna ang Binibining Pilipinas para magkaroon ba ng continuous. Kasi halimbawa, hindi naman sila may stop. Parang halimbawa ngayon, lalaban muna yung Binibining Pilipinas Queen nila. Tapos pagdating sa December, pwede sila sa December, maurong ng date, yung ganon. Sa December na sila magpa-Binibining Pilipinas o kaya January. Para yung next na girl na ilalaban ng Binibining Pilipinas ay para sa ilang buwan lang yung hihintayin. Actually, kaya naman ng Binibini na medyo iurong lang. Halimbawa, ang Binibining Pilipinas ngayong taon na to, gagawin nilang mga December or November, yung mga tipong ganun. Para sa susunod na taon, di ba? Dapat ganun yung gawing adjustment ng Binibini. Parang feeling ko mas bongga yon. So, parang wag na muna sila magpa-pageant ngayon para magpa-pageant sila by December. Para pagdating sa January, so, meron silang bagong kandidata na for the sa Miss International. So, lalaban na siya ng ilang buwan lang, ganon. So, dapat ganon. So, medyo dapat ma-delay yung pageant nila. Hindi yung parang, gagawin natin August. Tapos parang sa susunod na taon, may kandidata pa. Tapos parang naglalaps kasi. So, mas maganda yung parang palabanin na sa November. Tapos, after ng November, start na ang Binibini. So, tama-tama na nakalaban na siya. So, walang nakatengkwa. O, di ba? Tapos, yung doon naman sa Globe, paano kasi pinoproblema nila, Mama Sam, yung Globe? Napakasimple lang yan. Pwede yung first runner-up or second runner-up ang i-appoint nila. Tapos, sa susunod, di ba, nakalaban na yung dalawa. Tapos, pagdating sa December, magpa-Binibining Pilipinas na sila bago matapos ang taon or sa January. Tapos ayun na, ganon! So yun, pero syempre tuloy nga ang Binibining Pilipinas sa March. So yun, at wala tayong reklamo doon. Anyway, good luck sa mga magiging girls na bagong batch ng Binibining Pilipinas. So, nami-miss ko yung, sino ba yung mga sasali, di ba? Binibining Pilipinas talaga, ibang level. Ganon. Pero eto, ang sumunod na chika. Pambato natin sa supranational ay nangunguna sa listahan ngayon ng mga prediction. So, tingin mo, Mama Sam,
si Katrina Ligado kaya ang manalong Miss Supranational. To be honest, syempre gusto nating manalo si Katrina Ligado. Why not coconut, di ba? So, yon. At natutuwa ako na napipili or nakikitaan siya na potential na makapag-uwi ng corona ngayong taon na to. Pero syempre, hindi naman yan yung magiging basihan na parang ay winner na yan. Hindi ganun eh. Kumbaga parang kailangan pa rin talaga yung execution niya, yung performance niya, galingan niya, and then ayun, paghandaan ng bonggang-bongga. So ang akin, I'm so excited talaga, and then parang feeling ko, ay ang ganda ng laban dito ni Katrina Ligado. But nandoon ako sa part na sana na paghandaan talaga to ni Katrina Ligado, no? So yon, so bongga yan na nangunguna tayo sa mga prediction. Pero sana bongga din ang paghahandang ginawa niya para yung prediction magkatotoo. Ganon. So good luck syempre kay Katrina Ligado at good luck sa mga girls na lalaban dito sa Miss Supranational. At para naman sa sumunod natin, chika, Team Cebu, malakas ba Mama Sam? Sa tingin mo, magpe-penetrate kaya sila ng bonggang-bongga? To be honest, ang Team Cebu naman nananatiling malakas pa rin, di ba? Sa competition ngayong 2026 dito sa Miss Universe Philippines. Nakikita ko yung laro ni Nicole Bermeo, talagang nandoon, consistent siya from the start until now. And then ito naman si April Smith, medyo nanahimik, pero ngayon, di ba, parang wow, nagsimula na talaga siyang lumaban. So parang feeling ko, ang Team Cebu possible na makapag-uwi ngayon ng corona, ng kung ano man, pageant ang may uuwi nila, o di ba, kung ano man yung corona mabibigay sa kanila. Parang feeling ko, pwedeng possible na mangyari ito ha. Mag-dominant sila. Yung parehas silang makakasungkit ng corona dyan sa Miss Universe Philippines na pwedeng i-appoint sa kanila. Like example, sa April Smith, pwedeng maging supranational. Tapos ito naman si Nicole Bermeo, pwedeng maging Miss Cosmo. So win-win situation yon. Parang pag tinignan mo, parang wow, ito na yon. O, di ba? So talagang nakikita ko na parang ang lakas, oo, ang bongga, ang winner, oo, ganon. So, yun. So, isa yun sa mga tinitingnan ko at isa yun sa mga inaabangan ko kung silang dalawa ba ay panalo. So, kapag ganun na nangyari, ay nako, panalo ang Team Cebu. Kahit hindi man nila makuha ang universe, pero kung mabibigyan ng dalawang corona ang mga Cebuano beauty, ay nako, bongga, di ba? So, good luck. Patingin ninyo, ganun nga ba ang mangyayari? So, yun yung abangan ninyo. At syempre, para naman sa sumunod nating chika, eto nga, ay nako, pinag-uusapan ngayon sa social media ang eksena ni Sultan Kudarat. Dahil si Sultan Kudarat ay nagpasabog ng kanyang eksena. So, ang ginawa ay tinis at kinulot ang kanyang hair. Oo, parang piling ko wig. Pero panalo, no, bumagay sa kanya. So dito, ipinapakita ni Sultan Kudarat na hindi lang iisa ang kaya kong i-offer. Kaya ko ding baguhin ang itsura ko sa paraan na alam ko. At pwedeng manggulat. Kasi dito pa lang sa nakita natin sa kanya, oh my gosh, maganda pala sa kanya yung nakikita talaga yung haba ng leeg, ganda ng tindig, yung mga tipong gano'n. Sa pinakita niya dito ha, talagang bongga, wala akong masabi. At masasabi ko na, Diyos ko, nakakaloka to si Sultan Kudarat. So, parang pili ko si Sultan Kudarat, isa to sa mga banta na pwedeng kumuha ng corona. Pero parang pili ko hindi universe. Depende. Kasi malay mo naman, biglang maging Miss Universe Philippines yan. So, yun, nakakaloka. Kasi diba, syempre, parang may ibubuga talaga sila. At malay ninyo, parang, ayun na. Tingnan natin. O, di ba? Yun yung abangan natin. At naniniwala naman ako na nagpiprepare ng lahat at pwedeng makuha ang corona ng kahit sinong kandidata dito, di ba? So, hindi natin alam. So, malaman natin yan very soon. Pero eto, nakakaloka. Pambato ng Iloilo, umaariba din sa kompetisyon. So, tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to? Ayan ang hindi pa natin alam. Pero maganda ang ipinapakita ng Iloilo at talagang masasabi ko ay bongga in fairness. Sobrang init, sobrang ganda, sobrang
game na game ang ate mo, di ba? So, yon. So, para sa akin, magandang laro yan. And I hope na sana talaga magtuloy-tuloy ang kanyang eksena dahil sa ngayon pa lang nakikitaan ko na siya ng potential, nakikitaan ko ng possibility na parang, oh my gosh, parang don't underestimate yung laro talaga ni Iloilo dito sa competition kasi medyo parang di ba? So, lumalaban. Pero, syempre, nandoon pa rin ako. Ang Miss Universe kasi, they are looking kung sino yung classic and then sino yung elegante ang galawan, yung sophisticated, ganon. So, parang feeling ko, dapat ayun yung i-portray nila dito sa competition. Kasi, hindi naman to Miss Grand, di ba? So, kung Miss Grand, maiintindihan ko. Pero, hindi siya Miss Grand eh. She is, this is a Miss Universe Philippines. So, dapat pang Miss Universe Philippines talaga yung atake. So, yon. So, I hope na sana makitaan pa natin sila ng more experimento para sa laban nila at makita natin doon sa yung pagiging classy at saka sophisticated. Di ba? Parang Miss Universe, ganon. So, good luck kay Iloilo. Panalo ang Iloilo. So, yon. Pero itong mas panalo, Atisa Manalo is now a kapuso. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan ang bongga. So, pumirma na nga ng kontrata itong si Atisa Manalo bilang talent ng GMA ngayon sa Sparkling. So, ngayon, ang inaabangan natin dyan, anong project ang ibibigay nila kay Atisa Manalo? And then, looking forward ako kasi parang wow, finally, artista na si Atisa, di ba? So, parang papasukin na talaga ni Atisa ang showbiz. At maganda yan at exciting yan, di ba? Kasi syempre, Atisa Manalo yan. Oh. So, yun. So, looking forward ako kung ano pa yung mga pasabog ni Atisa. Ano ba to? Magda-drama ba si Atisa? Ay, nako. So, hindi ko pa nakikitang umakting. Pero I hope na sana ay matuwa tayo sa magiging career ni Atisa Manalo dito. So, ang tagal din nila na-convince si Atisa mag-artista, no? Kasi di ba, bakit po ang binibining Pilipinas, hindi ba nila nakitaan ng ganda si Atisa? Kailangan talaga maging Miss Universe Philippines kasi iba pa rin talaga eh. Pag Miss Universe Philippines ka, matik na artista ka. So, kahit dito sa Thailand kapag Miss Universe Thailand ka, katulad nila Amanda. Si Amanda, Diyos ko, namamayagpag ang teleserye. Tapos, yung kung sino pa man, di ba? Hindi ko lang alam si Vina kung aarte na din. Oo, so yan. Pero ganun sila Gatchabel kapag Miss Thailand ka, Miss Grand Thailand ka, tinan mo si Gatchabel, gumagawa na rin ng movie. Tapos si Infa. So, ganun din sa mga beauty queen natin sa Pilipinas. At marami sa mga Miss Universe Philippines na naging artista. Like example, Charlene Gonzalez, di ba? Naging artista din, di ba? Miriam Kiambao. Hindi nga lang natin nakikita yung, halos lahat sila. Yung iba, hindi lang natin nakita na nag-artista. Pero ito ang sumunod na chika. So, good luck kay Atisa. So, para sa sumunod natin chika, Pia Catriona, si Bea na kaya ang susunod ng Miss Universe Philippines ng Pilipinas. So, ibig sabihin siya na kaya susunod sa yapak ni Bea, ni Catriona at saka ni Pia Wurtzbach. Siya na kaya ang susunod na Miss Universe. To be honest, parang feeling ko yes. So, bakit hindi? So, iba kasi yung dating talaga ni Bea. And then, yung level ng Atisa, ang level ni Catriona, level ni Pia Wurtzbach, ay halos nandoon din kay Bea. And then, looking forward ako kasi parang feeling ko, yes, pwede mangyari to na si Bea ang sumunod kay Catriona at saka kay Pia Wurtzbach na maging Miss Universe ng Pilipinas. So, yan. Nang hindi lang Pilipinas, sa Miss Universe talaga. So, iba kasi din talaga yung charisma at iba yung dating talaga ni Bea. Aminin natin. Na parang, ito yung mas malaki yung chance na kandidata na pwedeng manalo ng Miss Universe. Di ba? So, ganun ako na-excite sa kanya. And then, doon sa mga nagsasabi na parang hindi naman kasi yan. Pilipina, hello, ano ba kayo?
Pilipinas siya. At nandoon ako sa part na parang supportahan na lang natin kung sino ang mananalo. At let's see in the future, di ba? So, yan. I'm so excited, syempre, para kay Bea. And then, tingnan natin. Malalaman natin yan. Konting panahon na lang. So, yun. So, mabilis naman ang panahon eh. Sa May, malalaman mo kung siya na nga ba ang nag-uwi ng corona ng Miss Universe. O, diba? So, yan. So, good luck, diba? And then, kayo ba, naniniwala ba kayo na si Bea ay possible na maging isang P Awards ba? And Catriona Grace. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.